We have with us today a third-year broadcast communication student of UP Diliman. She's also a very good friend of mine. Ladies and gentlemen, Miss Sherilyn Eleda. Good morning, Len. Morning, Ted. Morning to our televiewers. So let's start on the question, what is a normal day of a typical UP student? Normal day para sa akin yung pagsakay ko muna ng jeep sa Philcoa. Tapos, syempre, dadaan ka muna sa napakahabang pila kasi Lunes. Tapos, may class ako na 8:30 to 11:30. Tapos, magla-lunch ako sa Kasaa. After that, may class na naman ako ng 1 to 4. After ng 1 to 4 ko, magla-library ako at magre-research sa mga assignments, naman maraming assignments. Tapos, before ako umuwi, tatambay muna ako sa tambayan para inspired naman ako. Masaya ako pag gumawa ako, magpuyat ako ng mga assignments natin. Okay, so normal pa yung ganun mo. But since you're already in your third year, let's reminisce your freshman days. Pwede bang malaman namin kung ano yung pinaka-embarrassing mong experience during your first year? Nakakaya! Sige na, please. Hindi na kaya. Sige na. Hindi kasi ganito yung PE class namin. Nakalagay ang room B208. Eh, syempre, ang unang nasa isip ko, pupunta ako ng Vincent's Hall. Pupunta ko ng Vincent's Hall, punta ako sa room 208. Nakita ko tambayan ng isang org, may couch, may Sabi ko, parang kung PE class to, bakit walang mga hindi naka-PE uniform yung mga Tapos yun na lang, buti na lang, may nakita akong blackmate ko, sabay na kami naghanap. So, mahirap talaga ang UP, no? Dahil sa laki-laki ng campus, talagang mawawala ka. Anyway, kasi we interviewed na natin na yan last week and we also asked him with regards his campus life. So, ito naman ang itatanong namin sa'yo. Ano sa tingin mo ang differences ng life in UP sa life in other universities? Dalawa yun, Ano? freedom and independence. Bali kasi, may mga napagtanungan akong mga high school friends na hindi taga-UP. Yung 27 units nila, hindi pa maximum load yun. Tapos yung mode of teaching, parang spoon feeding pa rin, parang sa high school. Bibigay na lang sa'yo lahat-lahat. Hindi ka dito sa UP, pag meron kang pinapasolve sa'yo, find it your own way. Parang nakaka-challenge, more pressure on you. So, the keywords there are freedom and independence. Bala, nabanggit mo kanina may org ka. Anong org mo? Org ko, Union of the Journalists of the Philippines, UJP. Di ba komunista yun? Hindi naman. More on lang sila, masyadong makamasa. Hindi. Ito kasing tanong ko, nakakatulong ba yung may org ka sa pag-adjust mo sa life dito sa UP? Nakakatulong, malaki na natutulong niya. Kasi nung pumasok ako dito, napaka mahihain ko na Tapos, after na dumaan nung application period nila, naging mas self-confident ako, ganyan. Hindi, nakakatulong din yung pagkakaroon ng maraming kaibigan. Kasi pag may kailangan ka, hingi ka ng tulong sa kanila kasi upper years yung mga nandun ang orgmates ko. So, ngayong third year ka na, so alam mo na kung anong life ng UP. Alam mo maraming freshmen ngayon nahihirapang mag-adjust. Bilang isang third year na matanda na, anong ma-advise mo sa kanila? Kasi alam kong